Napadpad ang Straw Hat sa isang isla na kung saan natutulog na nakatayo ang isang weirdong lalaki. Nang makita ito ni Robin ay napaupo ito sa takot kaya napabattle mood ang Straw Hat. Pinakilala ito ni Robin na ito ay si Aokiji, isa sa mga Marine Admiral, kaya sila ay nabahala. Pero sabi ni Aokiji na wala itong planong hulihin ang Straw Hat at ito ay bumalik sa pagpapahinga. Subalit mainit ang ulo ng ating bida at gustong labanan ang Admiral pero hindi naman pinalaga ni Aokiji ito dahil inaanto. Nang nagdatingan ang mga taong na stranded na humihingi ng tulong, kaya ginamot ito ng mga Straw Hat at pinakain ang mga ito. Kwento ng mga tao na nabangga ang kanilang barko sa giant palaka na nag-fall front crawl, kaya nawasak ang kanilang sasakyan. Nagtaka sila dahil breaststroke ang ginagawa ng palaka pag lumalangoy. Mas hindi sila makapaniwala ng sabihin ng mga tao na nakakita rin sila ng tao na nagbibisikleta sa dagat na inamin ni Aokiji na siya yon. Biglang naalala ng ating bida na hinahamon niya ang Admiral kaya pinigilan ito ng mga kasama. Hindi siya pinatulan ni Aokiji at sinabi sa mga tao na pumunta sila sa katabing isla para matulungan. Sabi ni Luffy na huwag magtutiwala sa Marine Admiral na pinagtakahan ng mga tao. Napagtanto ng ating bida na sa mata ng mga tao ay kaibigan ang mga Marines at kalaban ang mga pirata. Pinagdududahan nila Usopp ang kakayahan ni Aokiji na tulungan ang mga tao dahil wala raw siyang barko. Kaya nagpakitang gilas ang Marine Admiral at nilapitan ang dagat. Nang biglang inatake ito ng isang Sea King at sa isang iglap ginawa niyang yelo ang buong karagatan. Laglag pa nga ang lahat sa gulat ng matunghayan ang abilidad ng Marine Admiral. Tinuro ni Aokiji ang direksyon sa mga tao habang hindi makapaniwala ang lahat sa nangyari sa dagat. Nagpasalamat ang mga tao sa papaalis na Admiral at tuluyan na rin silang umalis dala ang mga binigay na pagkain ng Straw Hat. Napapaisip si Aokiji sa mga Straw Hat at binanggit na minsan siyang niligtas ng lolo ni Luffy. Pero nataranta si Strawboy nang mabanggit ang kanyang lolo na pinagtakahan ng grupo. Ayon sa Admiral na gusto lang niyang makita si Robin kasama si Luffy. Pero nagbago na ang isip nito at balak ng patayin ang mga Straw Hat dahil sa kanyang nakikita na malaking banta ang mga ito sa world government, lalong-lalo na si Robin. Inakusahan ni Aokiji na nagtatraidor si Robin sa mga sinasalihang grupo. Subalit hindi ito nagustuhan ang archaeologist kaya nagalit at umatake. Ginamit ni Robin ang kanyang clutch at binali ang katawan ng Admiral at parang yelo itong nabasag. Pero agad na bumalik ang katawan ng taong yelo na parang walang nangyari. Bumunot ito ng damo at hinipan na naging espada. Saka inatake nito si Robin pero hinarap ito ng ating swordsman at mabilis itong sinipa ni Sanji kaya nadisarmahan. Sumusugod si Luffy nang hinawakan ni Aokiji ang dalawa at saka sinuntok ni Strawboy ang Admiral. Pero sabay-sabay silang ng frozen at namilipit sa sakit ang ating mga bida habang hawak ang mga parteng nagyelo. Wala naman magawa ang ibang duwag nating mga bida dahil sa takot kaya pinuntirya ni Aokiji si Robin at niyakap sa kadahan-dahang ginawang yelo. Nagalit si Luffy pero nairita si Aokiji rito kaya babasagin na lang si Robin pero mabilis na iiwas ni Strawboy ang archaeologist kaya naisip ng Admiral na sipain ito. Pero to the rescue si Usopp na kinuha si Robin at si Luffy ang napuruhan. Pinag-utos ng kanilang captain na itakas ang hot chicks na agarang ginawa nila Chopper. Tumapang bigla si Nami at inatake ang Admiral pero nasalo lang ang baton at sinagi ang dalaga. Kaya nagalit sila Sanji at Zoro at sumugod pero pinigilan sila ng captain at binalak na labanan ng one-on-one si Aokiji. Pinaliguan nila Choppy at Usopp si Robin para bumalik sa tamang temperatura ang katawan ng archaeologist habang si Chopper ay nag-aalangan kaya pinalakas ni Usopp ang loob ng doktor. Bumalik sa barko ang tatlo para magpagamot kay Chopper kaya inutusan sila na magbabad sa dagat para matunaw ang yelo. Nagtalo si Usopp at Sanji sa pagsunod nila sa utos ng kanilang captain, kaya inawat sila ni Zoro at sinabing pag natunaw na ang yelo ay babalikan nila si Luffy. Mukhang walang laban ang ating bida sa ice make ni Aokiji, pero walang planong sumuko ito kaya sinipan niya ang Admiral at saka nagpalobo ng katawan. Nagpalipad dito sa ere sabay ginamit ang gatling gun at nagpaulan ng suntok. Kaya nabasag ang katawan ng kalaban pero mabilis na bumalik sa anyo at niyakap si Luffy. Ginamit ni Aokiji ang ice time kaya mabilis na naging frozen meat ang ating bida. Winarningan niya si Luffy na napakadelikadong tao ni Robin, kaya mag-ingat sila rito at saka sinipa ang yelo. Umalis na ang Admiral at dumating sila Sanji at Zoro at nakitang buo pa ang katawan ni Luffy. Nanatili ang Straw Hat sa Going Merry nang lumabas si Chopper at mangyak-ngiyak nitong sinabi na ligtas na ang dalawa. Nag-decide si Nami na manatili muna sila ron hanggang magising ang captain. Sumapit ang gabi at tulog na ang lahat ng magising si Robin. Kinabukasan naglayad na sila at mukhang good mood ang lahat. Naglaro ang mga isip bata sa naranasan ni Luffy na animoy hindi nalagay sa panganib ang buhay. Kumakain ang Straw Hat nang lumabas si Robin at tuwang-tuwa nilang kinamusta ito. Kaya nagpasalamat ito sa pagpapagaling sa kanya ni Chopper. Nakita ni Zoro ang giant palaka na ng fall front crawl at tinawag ang mga kasama. Hindi pa naniniwala si Usopp pero nang makita ay isa rin itong naluwa ang mata sa gulat. Binago nila ang kanilang course para habulin ang palaka, kaya galit na lumabas si Nami at tinignan ang sinasabi ni Luffy. Nakita nga nito ang palaka na patungo sa isang lighthouse, kaya kanila itong sinundan. Pero nabangga sila sa isang bagay at narinig ang isang bell at nakita ang paparating na isang tren. Kaya pinag-utos ni Nami na iatras ang kanilang barko at kamuntikan silang tinamaan ng tren. Samantala ang giant palaka ay sinubukang pigilan ang tren kaya ito ay tumilapon.
Nakita sila ng isang bata at agarang tinawag ang lola nito. Tapos nagpakilala sa kanila ang maglola na si Kokoro at Chimney at pinaliwanag sa kanila ng bata na ang nakita nila ay isang sea train at ang giant palaka ay si Yokozuna na laging nakikipagtagisa ng lakas sa sea train. Sinabi sa kanila na ang susunod na isla ay ang Water 7 at doon sila makakakita ng mga shipwrights. Kaya nag-decide si Luffy na maghanap ng shipwright na sasali sa Straw Hat tapos binigyan sila ng mahpa at recommendation letter na ibibigay kay Iceberg. Nagpaalam na ang Straw Hat sa maglola at tinungo na ang Water 7. Samantala na bad trip si Nami nang makita ang mahpa na binigay ni Grandma Kokoro habang niyayakap ni Usopp ang Going Merry dahil sabik na maayos ito. Nang makita ni Zoro ang isla ng Water 7 at sinabi sa mga kasama, kaya namangha sila sa isla na mukhang fountain at nagtaka sila kung ano yung mga numero sa pader. Nakita sila ng mamamayan at tinuro sa kanila ang harbor kung saan sila pwedeng mag-park. Pagdating sa lugar ay tinaas ni Zoro ang sail ng Going Merry pero biglang nabali ang mast ng barko. Kanila itong kinabahala kaya nang decide na silang maghanap ng shipwright na gagawa sa Going Merry. Tapos lumarga na ang tatlo para maghanap ng Cebuana na pagpapalitan ng kanilang ginto. Narating nila ang renting shop ng mga Yagara at nang rent sila ng dalawa. Tinanong ng lalaki kung ano ba ang dala-dala ng Straw Hat at sinabi ni Luffy ng mga ginto. Pero hindi naniwala ang lalaki kaya pinakita ito ni Straw Boy na kinagalit ni Nami. Tinanong ng navigator sa lalaki kung saan pwede ipapalit ang kanilang mga ginto at tinuro ang Cebuana sa shopping district at binigyan sila ng mahpa. Habang nag-enjoy sila sa pag-jojoy ride sa mga Yagara, ay magiliw silang win-welcome ng mga tao at tinuro ang lugar ng mga shipwright. Kaya nagtaka sila sa pagiging friendly ng mga tao sa mga pirata. Nang biglang lumangway ng mabilis ang mga Yagara, ay nasapok ito ni Nami. Pero humingi ng tawad si Nami dahil nag-shortcut pala ang mga ito para makarating sila ng mabilis sa shopping district. Samantala sa paggawaan ng mga barko ay may grupo ng mga pirata na balak na mambudol sa mga shipwright. Dumating ang town mayor at inalam kung sino ang grupo ng mga pirates. Nang biglang tinamaan ng turoso sa ulo ang kapitan ng pirata. At isa-isang inatake ng mga shipwright ang mga kawatan at walang hirap na pinatumba ang mga nambubudol. Saka binigyan ng kaunting pasabog ang mga ito ng mga shipwright. Samantala narating ng mga Straw Hat ang tower gate at sumakay sa elevator para makarating sa taas. Habang sa Going Merry ay iniwan ni Sanji ang antuking si Zoro para bantayan ang barko. Nang makarating sila sa taas ay namangha sila sa ganda ng lugar. Tapos nakita nila ang pinagkakaguluhan ng mga tao na mga shipwright ng Gali Ilag Company. Nalaman nila na hindi ordinaryong shipwright ang mga yon dahil mahusay lumaban. Nasabik si Luffy na makilala ang mga malalakas na tao, pero sabi ni Nami na kailangan muna nila ipapalit ang kanilang mga ginto sa pera. Habang sila Robin at Chopper naman ay naglalamyarda sa shopping district at nakita nila ang mga weirdong maskara. Excited na silang pasukin ang bookstore nang may dumaan sa tabi ni Robin. Binulong ang salitang si Pinay na kinabahala ng archaeologist. Pinasok na ng reindeer ang bookstore at tumingin ng mga libro. Tapos paglabas nito ay hindi na niya makita si Robin kaya hinanap niya ito. Samantala habang natutulog si Zoro ay inatake siya ng mga bounty hunter sa Going Merry kaya hinarap sila ng ating bidang swordsman. Nagpakilala ang mga ito na miyembro ng Frankie family at balak kunin ang bounty ni Zoro. Inatake si Zoro pero isang kamay lang na pinigilan ng swordsman ang leader at binigyan ng malakas na suntok ang kalaban. Napiko ng mga ibang bounty hunters at sabay-sabay na inatake ang swordsman. Pero ginamit ng ating bida ang kanyang rahino sa hiklon kaya lumipad ang mga kalaban palabas ng Going Merry. Samantala narating nila Luffy ang Cebuana at sila ay natiktikan ng mga manggagansyo. Pinapapalit ni Luffy ang mga gold at gulat na gulat ang teller nang makita ang mga ito. Madaling tinawag ang manager kaya pinapunta sila sa VIP room. Sa loob ng kwarto ay seryoso lang si Nami habang ini-examine ang kanilang mga ginto. Sabi ng manager na nagkakahalaga ng 100 milyon ang kanilang mga ginto. Kaya tuwang-tuwa ang dalawang mangmang at pipirmahan na ang waiver. Pero nagalit si Nami at sinabi kung gaano kalaki ang bounty ni Luffy. At saka pinagbantaan ang manager na masasaktan pag muli itong nagsinungaling. Kaya ang naging offer ng banker ay 300 milyon in cash na kinatuwa nila. Lumabas sila ng bangko dala ang tatlong maleta na nadula sa kamay ni Luffy dahil ito ay nilalaro. Kaya dali-daling tumalon sa tubig sila Usopp at Nami para kunin ang maleta pero pinahaba lang ni Luffy ang kanyang kamay at kinuha ito. Naging useless ang pagtalo ng dalawa sa dagat kaya nagulpi nila ang captain. Samantala tinitiktikan na sila ng mga kawatan at balak na kawin ang kanilang pera. Tapos bumalik sila sa Galilag para kausapin ang mga shipwright. Mag-over the backod na si Luffy nang pigilan siya ni Pinocchio at nagulat sila dahil kambal pala ito ni Long Nose na parehas mahaba ang ilong. Tapos binigay ni Nami ang recommendation letter ni Granny Kokoro. Kaya tinanong niya ang lokasyon ng Going Merry at nagunat para personal na puntahan ito. Tumakbo ito ng mabilis at parang ninja na tumalon-talon ng mataas na akala mo ay lumilipad. Kaya gulat na gulat ang tatlo sa kanilang nakitang abilidad ni Pinocchio. Nang biglang dumating ang town mayor at pinakilala ang shipwright na si Kako the Pinocchio. Samantala habang naglalakad si Sanji dala ang kanyang pinamili ay napansin nito si Robin. Dali-dali itong tinawag at sinundan pero bigla na lang itong nawala. Patuloy si Kako sa pagtalon hanggang sa makarating sa pwesto ng Going Merry. Pinuntahan niya ang barko at nakita ito ni Zoro pero inakalang si Usopp lang kaya pinabayaan niya lang ito. Hanggang sa ma-realize na hindi ito si Usopp kaya napabangon si Zoro at kinumpronta si Kako.
Samantala binackground check ng sekretary ang Straw Hat kaya kinabahan sila. Pero winelcome sila ng town mayor at nagpakilala ito na si Iceberg. Subalit medyo walang galang ang ating bida, kaya sinipa sila ng sekretary. Tumalsik ang kanilang maleta at napuruhan si Usop pati ang mayor. Pinakita ni Nami ang recommendation letter ni Granny Kokoro, pero pinunit ito ng mayor dahil nandiri sa kiss mark. Sa kanito sinabi na pumasok ang Straw Hat sa loob ng Galilag. Nang makita ni Usop na nawawala ang kanilang pera kaya sila ay nataranta. Nakita nila na tangay-tangay ng mga kawatan ang kanilang maleta. Kaya hinabol ito ni Usop pero nakasakay ang mga kawatan sa bangka, kaya hindi ito naabutan ni Usop. Samantala hinahabol si Polly ng mga Bombay na kanyang pinagkakautangan. Para makatakas ay naisip nitong i-hijack ang bangka na sinasakyan ng mga kawatan at saka ito nagpaalam sa mga Bombay. Pero nakita niyang nagpapasalamat sa kanya si Usop sa pagbawi ng pera, kaya nakita niya ang mga maleta at naisip na itakas ito. Naisip naman ni Lupi na pigilan si Polly pero pinigilan siya ni Lochi at nagsalita ang ibon na siya na ang bahala. Kaya nabigla si Strawboy sa nagsasalitang ibon. Samantala check ni Pinocchio ang Going Merry tapos nagreklamo si Zorro dahil binabaklas ang barko. Sabi ng shipwright na may titignan lang siya at natuklasan ang isang bagay. Nahuli naman na ni Lochi si Polly at pingot-pingot ang pasaway. Winarningan sila ng mayor na mag-ingat sa Frankie family dahil ito ay grupo ng mga kawatan. Sinurrender naman ni Lochi si Polly kasama ang pera habang gulat na gulat sila sa tagapagsalita ni Lochi na ibon. Binalik sa kanila ni Polly ang pera pero humihingi pa ito ng reward, kaya namartilyo ito sa ulo ni Lochi. Napikon si Polly kaya inatake nito ang kasamahan ng kanyang lubid. At hinagi sa ere si Lochi at pagbagsak nito ay nakita nila na naka one-arm stand ito kaya napahanga sila sa lakas ng shipwright. At saka tumayo ito at humingi ng tawad sa Straw Hat gamit ang kanyang tagapagsalita. Nagalit si Polly nang makita ang kasuotan ni Nami dahil isa raw itong immoral. Kaya pinigilan ito ng sekretary pero nakita rin ni Polly na maiksi rin ang suot ni Khalifa, kaya kanya rin itong pinagalitan. Pinigilan na siya ni Iceberg at pinabuksan ang gate ng Galilag. Tinulak ni Lochi at Polly ang malaking gate na nagpapakita ng lakas ng dalawang shipwright. Nilibot nila ang Straw Hat sa loob ng pagawaan at nakita nila na sikat ang mayor sa mga trabahador. Pinaliwanag ni Khalifa na si Iceberg ang founder ng Galilag at nirerespeto ito ng mga tao sa kanilang lugar. Kaya naisip ni Lupi na ayain ang mayor na sumali sa Straw Hat na hindi nagustuhan nila Khalifa. Sagot naman ng mayor na maaari itong mang-recruit at hindi ito hahadlang na kinatuwa ni Lupi. Nilibot naman ng Straw Hat ang pagawaan at namangha sila sa kanilang mga nakita. Pero walang planong tumigil ang mga kawatan at pinuntirya si Usop. Samantala sinusundan ni Choppy ang amoy ni Robin at hanggang sa nakita nito si Sanji na nagtataka kung nasaan si Robin at nilapitan ito ni Chopper. Bumalik na si Pinocchio sa Galilag Company at balak kausapin ang Straw Hat. Samantala seryoso naman si Zorro na nag-iisip sa Going Merry tungkol sa sinabi ni Pinocchio. Hinahanap nila si Usop nang tinawag sila ng isang lalaki at binalik ang kanilang maleta. Kaya nagtataka sila kung nasaan si Usop at pinabayaan pa ang kanilang pera. Natawa ang lalaki nang malamang may pera sa maleta at saka ito umalis. Tinanong ni Lupi kung magkano ang aabuti ng pagpapagawa ng Merry. Pero sinagot sila ni Pinocchio na hindi na maaaring maayos ang kanilang barko ng kahit sino pa na kanilang kinagulat. Samantala patuloy pa rin sila Sanji at Chopper sa paghahanap kay Robin. At hindi mapalagay si Sanji kung sino ang lalaking nakamaskara na kasama ng kaibigan at kung paano sila mabilis na nawala. Dagdag pa ang warning sa kanila ni Aokiji tungkol kay Robin, kaya nag-decide na lang sila bumalik sa barko. Hindi matanggap ng Straw Hat ang naging assessment ni Kaku sa Going Merry, kaya pinaliwanag ni Polly na ang keel ng barko ang nasira. Ito ay ang parang backbone ng barko na pag na-damage ay hindi na maaayos kaya mas mabuti pang palitan na lang ito. Kaya inoferan sila ni Iceberg na bumili na lang ng mas malaking barko pero hindi pumayag ang ating bida dahil ang Going Merry ay parte raw ng Straw Hat. Pinaliban muna ni Iceberg ang diskusyon at binigyan ng panahon ang Straw Hat na makapag-isip-isip ng kanilang gagawin. Nang dumating si Lulu at sinabing may naghahanap sa city mayor kaya binalak niyang magtago. Pero nahuli na siya kaya hinarap na lang niya ito. Pinagtago naman ni Polly ang Straw Hat dahil mga government official raw ang mga yon. Sumama naman si Iceberg sa mga men in black para mag-usap sa pribadong lugar. Nang mapansin ni Lupi na gumaan ang mga maleta, kaya napasigaw ang dalawa nang makita na wala na ang kanilang mga pera. Napag-alaman nila na kasama ng Frankie family si Longnose na pinagkamalan na si Kaku ni Lulu. Kaya kumaripas ng takbo si Lupi para puntahan si Usop. Samantala tinuro ni Polly kay Nami ang hideout ng Frankie house. Dahil hindi makita ni Nami si Lupi kaya nag-decide siyang bumalik sa Going Merry para humingi ng tulong sa ibang Straw Hat. Nang makita niya ang pinagkakaguluhan ng mga tao at ito pala ay si Usop. Kaya pinuntahan niya ito at nakita na gulpi sarado ito kaya sinandal muna niya ito sa pader at humingi ng tulong sa mga kasama. Samantala nabigla sila Sanji at Chopper nang malamang hindi na maaayos ang Going Merry. Kaya hindi nila matanggap ang naging assessment ng shipwright. Nang dumating si Nami at nakita nila itong nag-iisa, kaya sila ay nagtaka. Habang sa Frankie house ay natutuwa si Frankie dahil sa 200 milyon na kanilang nakulimbat. Nagbigay ng balato ito sa kanyang mga tauhan para mag-party-party. Nang biglang sumabog ang kanilang pintuan at nakita nila si Usop na binabawi ang pera. Pero pinagtawanan lang nila ito dahil mahina lang na nilalang si Usop. Tapos tinangkang kunin ni Usop ang pera pero nadapa lang ito kaya nagtawanan ang mga kawatan.